Ngayon mga kababayan, Palm Sunday, araw ng palaspas. Kasi bukas po mga kababayan, Lunes Santo na, Holy Week. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nanawagan po for kindness, selflessness during Holy Week. Ayan po. Marcos urges kindness, selflessness during Holy Week. Araw kasi ngayon ng palaspas, Palm Sunday. Pero niya Mr. Maravillas, nabasa mo yung balita 2 days ago na yung image ni Jesus Christ. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ago na yung image ni Jesus Christ, ginawang bakla. Kung ano-ano na lang po ang mga lumalabas ngayong mga balita. Nakita ko po yon. Ito siya. Ginawang bakla, mga kababayan, yung imahe ng ni Jesus Christ po. Ano po yung reaction ninyo mga kababayan? Kung ano-ano na lang niya Mr. Maravillas na naiisip ng mga tao ngayon. Isa po siyang Spanish artist. Iwan ko kung ano yung pumasok sa isipan niya. Gusto niya sigurong magkontrobersya talaga. Gumawa siya ng isang imahe na ang sabi, si Jesus Christ niya ito, preskong-presko po yung mukha at pangangatawan. Walang bahid po ng walang bahid ng dugo. Tulad ng mga images, traditional images na nakikita po natin kay Jesus Christ at na-emphasize masyado yung abs. Iyan po, sabi rito, too pretty, fresh-faced Jesus Christ with abs stirs controversy. Yan kasi po, yung images kasi po, kayo mga nanonood sa atin dito. Kaya ipinagbawal po ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit mismo ang images. Yan ang medyo ayaw tanggapin kasi ng maraming mga mamamayan, lalo na ng mga Catholics. Pero nababasa man po nila. Nasa 10 utos sa mga kababayan yung pagbabawal sa mga images. May purpose ang Diyos kung bakit po ipinagbabawal niya yung mga images. Kasi alam niya yung nasa isip ng mga tao. Magiging kaagaw ng totoong Diyos kasi yung mga imahe. Yung Diyos kasi po, siloso po, jealous God. Ayan tuloy. Kaya lumalabas yung ganitong mga controversy. Tama po mga kababayan? Ayaw kasi nating sumunod sa utos ng Diyos. Pero pag kinausap mo, lalo na yung mga matatandang religyoso, kung paano maligtas, may mga kausap ako niya noon nang nasa mainstream media. Na-interview natin, mga bisita natin sa programa. Ang sagot sa atin agad-agad, sundin mo niya yung 10 utos. May ganun ba? Di sabi ko, para masunod yung 10 utos, are you familiar with the 10 Commandments? Pwede daw ikako na i-recite mo yung 10 Commandments? Hindi ba niya pala memorize? Sabi ko, paano mo susundin yung 10 utos kung hindi mo man memorize? Basta niya, sundin natin yung 10 utos para pumasok sa langit. Yung purpose natin kung bakit tinanong ko yung 10 utos, para po ma-realize niya na yung pangalawang utos, mga kababayan ng Diyos, ipinagbabawal yung mga images. Napakalinaw po, thou shall not make unto thee any graven image. Yan po, the 10 Commandments. And God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath,
or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I'm the Lord your God. I'm a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. O di ba napakalinaw mga kababayan yung 10 utos? Yun ang pangalawa sa utos ng Diyos. Huwag gagawa ng anumang imahe daw. Images of anything in the skies, in the heaven above. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966 802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. For anything in the business, hilig natin sa mga imahe. Ayan tuloy, na kontrobersya mga kababayan, ginawa pang bakla. Kamukha niya, oh. Malamang pag binindisyon na naman ito, mga kababayan, ni-recognize ng Vatican. Kasi yung Vatican po, naging liberal na ngayon. Baka parte na to sa maging images na makikita ninyo sa mga altar other than during election po. Kung sino yung in-endorse na kandidato ng ng church. Sinama po, tulad nung panahon ng election po, si Lenny. Yung mga tarpaulin ni Lenny nasa kahiliran na ng mga images ng mga santo. Kaya nabansagan po si Lenny, Santa Mama. So sabi rito, a poster of Jesus Christ with abs minus the crown of thorns and less wounds on his rib cage and face caused online stir. Seville artist Salustiano Garcia Cruz depicted Jesus Christ as a young, handsome man wearing a loincloth. His face is almost devoid of blood, gushing from wounds inflicted by a crown of thorns, which was the usual depiction of Jesus Christ for decades. Cross creation was an Easter poster commissioned and approved by the General Council of Brotherhoods, which organizes the Holy Week processions in Seville, Spain. So, official siya mga kababayan. Malamang sa susunod, ito na po yung makikita ninyo na mga images, hindi lang sa Spain, pati all throughout the world. You see, mga kababayan. So dito na kayo mananalangin, mga Catholics. Ito na yung bagong image na inyo pong sasambahin. Di ba?
Nagbabagoan niya talaga ang panahon, Mr. Maravillas. In several interviews, the artist defended his work against criticism of being allegedly effeminate or homoerotic. A gay Christ anya because she looks sweet and is handsome. Come on. We are in the 21st century, sabi po ni Garcia to El Mundo Daily. Malamangan niya, Mr. Maravillas, yung mismong artist. Alams na, kaya ganon yung kanya ginawa. In another interview, the artist stressed that he did not deviate from past depictions of the religious icon. There is nothing revolutionary anya in the painting. There is contemporaneity, but all the elements that I have used are elements anya that have been used in the last 7 centuries in sacred art. I don't see at what point, at what element people who don't like it, don't like it. Sabi po niya sa interview ng Atlas News Agency. Ano po reaction ninyo, mga kababayan? Mag-ready na kayo mga Catholics kasi ito na yung susunod ninyong i-worship, papanalanginan, kasi sigurado babas-basa nito. Official po, approve siya Easter Poster Commission inapproved by the General Council of Brotherhood in the Seville, Spain or Sevilla, Spain. Sigurado, mga kababayan, baka nauna pa doon sa may basbas siguro ito, galing mismo sa Vatican. Di ba? Manguna na muna. Mauna na muna niya kayo dyan. Tingnan natin yung magiging acceptance ng mga taga-Espanya. Pag naging naging acceptable, widely acceptable sa inyo, ito na yung papausuhin natin all throughout the world. May bagong image ni Jesus Christ Na may pagkabading anya. Kasi oso na ngayon ito. So, ano ang masasabi po ninyo? Sabi ko sa inyo, hindi magkakamali po yung Bible, kaya ibinawal po yung mga images. Hindi po ako nagbawal yan, Yung ating Panginoong Ama sa Langit mismo ang nagsabi, as written in the Bible, nasa 10 Commandments po siya. Kaya lang sa Catholic Commandments po, pero sa Catholic Bible po, nandyan siya, dina-justify lang po nila. But sa mismong commandment sa Catechism po, inalis nila po yung number 2 commandment. Tapos yung pang-10 commandment po, in-split nila. Iyon ang ginawang strategy ng Vatican para hindi makalata yung mga tao na binawas nila yung inalis nila yung second commandment kasi kontra yon sa mga images. 10 commandments pa rin kasi yung pang-10 commandment po, in-split sa dalawa. Most of the Catholics po, hindi man po nagbabasa ng Bible. Kung magbasa man po sila, under guidance ng mga pari. Kaya hindi sila makalata. Alam ba ninyong ganon? But anyway, bahala kayo niyan. Dito tayo sa naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulo, in this solemn occasion, let us not only seek to unravel the mysteries of our faith, but also to illuminate the path for others through acts of kindness and selflessness pala. May our inward reflection manifest in our outward actions as we strive to give hope in the world that is threatened by darkness. Let us be the light, that shines through the shadows, the love that triumphs over despair, in the hope that radiates upon all humankind. So yan po, mga kababayan, ang naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa observance po ng Semana Santa. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.